Nawawalan ka na ba ng gana sa iyong negosyo mga boss? Then this video is for you. Tapos antayin nyo po yung pang last ko na tip para sa inyo. Yun po yung the best na advice para sa inyo. Okay? Kung ngayon lang pala tayo nagkita, ako nga pala si Roger Silvido at ako ay may mahigit 10 taong kapalpakan, kamalasan at kabiguan sa pagnenegosyo. Pero bago ang lahat, kwento mo na syempre. So bago nga pala ako mag-start sa kwento ko mga boss, ipopromote ko muna yung isa kong business which is WorkSmart PH. So basically po, we do automations and artificial intelligence for all types of business. Pwede po kayong mag-reach out sa Facebook page natin which is WorkSmart PH. You can also contact us through our website worksmart.ph. So ito na pala yung kwento ko mga boss. Alam nyo ba mga boss, noong Independence Day ay wala kaming holiday off. So basically, pumunta pa rin ako sa office. Tapos meron lang tinapos na mga pendings, na mga paperworks. At saka meron ding orders na hindi pa na-deliver. So yun nga, almost lahat naman ng mga negosyante ay pare-pareho lang yung storya. Kahit na linggo, kahit na holiday, hindi po tayo nagdi-day off kasi po inuuna po natin yung business natin which is normal naman. Okay? So ito yung mga tips kung paano mo maibabalik ang iyong gana sa iyong negosyo at kung paano ka makapagpatuloy sa iyong negosyo everyday. So unang-una dyan mga boss is syempre exercise and sleep well. So siguro sobrang busy mo na ngayon, so baka nakalimutan mo ng magpapawis. So yun lang, ugaliin po natin na mag-exercise regularly, and of course magpahinga po kayo, matulog po kayo ng mahimbing. So with that, ma-energize po kayo and then makakapag-isip po kayo ng mabuti sa pagpapatakbo po ng iyong negosyo. So parang na-regenerate po yung mga brain cells natin. Kaya nakakapag-isip po tayo ng mabuti. Okay? So pangalawa po mga boss is be responsible. So bilang isang negosyante, bilang isang may-ari, you should be accountable. You should be responsible sa lahat ng mga nangyayari sa business mo. Of course, you should be responsible para sa iyong mga tao. Kasi po, kapag tatamad-tamad ka at saka nawawalan ka ng gana sa iyong negosyo, syempre, affected po yung mga tao natin. Whatever happen po sa business natin, worst case scenario, what if malugi yung business mo dahil nga tinatamad ka? So yun, alalahanin mo na yung mga tao mo ay nakadepende sa iyo. So whatever decisions you made, diyan po nakabase ang kanilang future. Not only your employees, kasama na po yung family natin. Kasi hindi naman tayo nagdinegosyo para sa sarili natin, di ba? So malaking rason diyan is para sa family natin. Now, kung tatamad-tamad ka or baka pinanghinaan ka ng loob dyan, so isipin mo mabuti na yung ginagawa mo ay para yan sa pamilya mo. Okay? So, pangatlo po is be productive. Bilang isang entrepreneur, make your time worth it. Whatever things na tinatrabaho mo ngayon, make sure na worth it po yung oras mo dyan, na malaki yung ambag niya sa pagninegosyo mo. Kasi bilang isang negosyante, sobrang busy natin, di ba? Ang daming pwedeng trabaho na gagawin within the business. So, ikaw bilang may-ari, unahin mo yung pinaka-importante. Unahin mo yung priorities mo na dapat yun yung una mong tapusin, yun yung una mong masolusyonan para po sa ikakaunlad ng iyong negosyo. Okay? So, pang-apat po at panghuli is know your purpose. So, mga boss, ngayon ba na nagdinegosyo ka na, tanungin mo yung sarili mo, bakit mo ba yan ginagawa? Okay? So, maybe ginagawa mo yan para makaahon ka sa hirap, di ba? Or pangalawa, para matulungan mo ang iyong pamilya. Or pangatlo, para matulungan mo ang iyong mga employees. Marami kang matutulungan ng mga tao. So, ikaw ba mga boss, ano ba yung purpose mo in life? Bakit mo yan ginagawa? So yan, pag mahanap mo yan, pag masagot mo yan na ito pala yung purpose ko, bakit ako nagninegosyo. So, it will fuel you to do more. It will fuel your eagerness to be productive, to become a better person para mapaunlad mo palalo ang iyong negosyo. So sinasabi ko po ito sa inyo ngayon mga boss dahil naniniwala po ako na ang katamaran ay
nagpapakita po yan ng pagiging irresponsable ng isang negosyante. Normal talaga yan sa atin na mga negosyante na sometimes naboburn out tayo, sometimes napapagod tayo, sometimes parang hindi na gumagalaw yung utak natin, parang hindi na tayo masaya sa ginagawa natin. So sometimes then, pwede kang mag-relax, pwede kang mag-unwind, spend time more on your family. And then kapag na okay na lahat, parang nag-normalize na lahat, bumalik na yung gana mo, then back to work ulit. Ganun lang. It's okay to rest, but quitting is not our option. Okay? So yun nga, sa pagnenegosyo, ganun talaga, normal talaga yan sa atin. Kung nafe-feel mo na ngayon na naboburn out ka na, kung sa tingin mo sobrang pagod mo na, kailangan lang pala natin na pumunta sa office natin para mapakita natin sa mga tao natin na dedicated tayo sa ating ginagawa. So yung presensya lang po natin, yun pa lang, malaking bagay na yun para sa ating mga tao. So parang ano ba, parang ginagawa mo yan hindi para sa iyo. Ginagawa mo yan para ma-motivate mo rin yung mga tao mo. And then sa pagnenegosyo po, normal po na napapagod tayo. So it's okay na magpahinga ka. Kung napapagod ka na ngayon, hanapin mo yung contentment mo sa iyong sarili. Importante lang po sa atin bilang isang negosyante is yung mabigay natin yung best natin na no matter what, kahit na anong hirap pa yan, kung alam mo sa sarili mo na ginawa mo lahat para masolusyonan yan, ginawa mo lahat ng best mo para mabigay mo lahat sa iyong negosyo. Doon pa lang, parang kontento na tayo doon kasi no matter what happens, kung ano man yung resulta ng effort mo, kung okay or hindi, then at least ginawa mo lahat, 'di ba? Tapos kapag sobrang pagod mo na ngayon mga boss, all you have to do is to increase your sales with passion and dedication. Kasi sa mga tao natin, kapag nakikita nila na ginagawa mo lahat para lang mapa-improve natin ang ating negosyo, yung ano talaga, dedicated ka sa ginagawa mo. Kahit na anong aspect yan ng business natin, ipakita mo sa lahat ng tao na nakapaligid sa iyo na all in ka, tapos binibigay mo lahat ng effort mo, yun, okay na yun. Yun yung pinaka-importante sa lahat. So, yun nga mga boss, hindi po natin to ginagawa para sa ating sarili. Ginagawa po natin ito para sa mga tao na nakapaligid sa atin. Una-una sa mga employees natin, sa friends natin, sa family natin, sa mga customers natin. And then the whole community within the business. Okay? So, the more na pinapakita mo yung kasipagan mo sa kanila, pinapakita mo yung dedication mo, mahahawa yan sila sa iyo. So, doon tayo sa positive impact para sa iba. Sa ginagawa pala natin na ganyan, hindi mo na namamalayan na doon ka pala sa kanila humuhugot ng lakas at motivation para magpatuloy pa sa ating negosyo. So, yun lang po muna sa ngayon mga boss. At sana mag-share kayo, mag-comment kayo sa video na ito. Pwede din po kayong mag-join sa Facebook group natin, which is Work Smart Community. Okay, so kita-kits po tayo doon. And then, tulungan lang po tayo na mapa-improve po natin ang ating kanya-kanyang negosyo. So, yun lang po muna mga boss. And always remember to always work smarter, not just harder. Takits mga boss! Bye-bye!